Nagsampa na ang magkabilang panig ng mga kaukulang kaso laban sa isa't isa. Si Denise Cornejo, naninindigang rape ang umano'y pagkakasala ni Bong Navarro laban sa kanya. Habang si Bong, patong-patong na kaso ang inasunto laban kay Denise, Cedric at iba pang kasama sa pangyayari. Kalagayan ng aktor at seguridad ng kanyang mga kaanak sa gitna ng kontrobersya, alamin. Ngayong hapon sa Star Talk, ang eksklusibong panig ni Bong Navarro mula sa kampo ng aktor, live! Kanina ay nakapanayam namin si Attorney Howard Calleja, ang lead counsel ni Denise Cornejo. At ngayon naman ito si Attorney Dennis Manalo, ang counsel ni Bong Navarro. Good afternoon, Attorney Manalo. Thank you for coming. Good afternoon to all your viewers as well. Attorney, may na-report na magsasampa rin daw kayo ng perjury case. Ano pong basis nito? Well, the option to file a perjury case is open. If there would be a perjury case, it would be as a result of the rape complaint that was filed. Kasi po, sa ating pong batas, pagka kayo ay may sinabi na hindi makatotohanan sa isang material na bagay na nire-require ng batas, gaya ng isang reklamo na kriminal, pwede po kayong sampahan ng perjury o pagsisinungaling under oath. Attorney, nagkaroon ako ng pagkakataong dumalo kay Bong Navarro. Ang sinasabi ni Bong, up to now, ando doon pa rin yung trauma. Na every time daw na may nagnanak sa door ng kwarto niya sa ospital, nanginginig siya sa takot. Nagkaroon ba ng, let's say, ano ba yan, yung parang, sa pagkatao niya, yung takot na nadama niya, yung trauma na nadama niya. Psychological effects. Tama po yung observation ninyo, no? That is backed up by a clinical finding made by the psychologist on Mr. Bong Navarro. He has been advised actually not to be watching news reports about the incident. At siya din po ay napagsabihan na kung pwede, wag masyadong mapag-usapan nila within the hospital yung mga pangyayari nung araw nung 22 ng Enero. Ang rason po ay pilit pong inilalayo nung doktor, nung psychologist, yung mga masasakit na alaala na yung kay Mr. Navarro hanggat hindi pa siya makarating dun sa point na kaya na niyang tanggapin psychologically, emotionally, mentally yung napaka-traumatic na incident na yon. Ito ho ba ang dahilan kung bakit ayaw niya magpa-interview? Ayaw siya pa-interview ng mga doktor niya? That is exactly the reason why hanggang isang interview lang ang naibigay niya, yung doon po sa kabilang istasyon. Kasi nga po, humihingi din po siya ng paumanhin sa iba pong nakikiusap sa kanya na bagamat gusto niyang pagbigyan, talaga pong he wants to recover from this episode. And there will come a point na malalagpasan niya ito at handa na siyang makipag-usap ulit tungkol dito. Attorney, all in all, so far ilang cases na i-file nyo at ilan pa yung i-file nyo? Well, ang nagsampa po ng kaso, yun po ang National Bureau of Investigation. Base sa ebidensyang nalikom nila, sinampahan po nila ng serious illegal detention, serious physical injuries, grave threats, grave coercion. Yung pong kampo nila Denise at saka po ni Cedric at yung iba pa pong taong involved. Now, on the part of Denise, ang pagkakaalam ko, finailan na rin niya po si Bong ng kaso ng rape sa Fiscal's Office ng Taguig. Yun lang po ang dalawang kasong alam ko na nakabinbin ngayon sa Piskalya. Pero, Attorney Manalo, sabi ng kabilang kampo, sabi ni Attorney Calleja, hindi naman daw ang pinag-usapan nito yung paramihan ng kaso. Anong reaction niya doon? Hindi naman po talaga ito labanan ng paramihan ng kaso, pero po kailangan pong tuparin yung ating batas sa bawat isang pagkakamali mo na hindi mo nasundan o nalabag mo ang batas, kailangan harapin mo ang parusa para dito.
Kaya po ang nangyari, ang NBI ay nagsampa po ng itong mga kaso na to laban sa grupo po ni Denise at saka ni Cedric dahil sa kanilang pag-aanalisa ng ebidensya, ganun po karami ang naging krimen na kanilang nagawa. Attorney, kanina sabi ni Denise sa interview, hindi daw sila powerful, hindi siya powerful. Ba't humihingi yun ng additional police security si Bong? Ang katotohanan po nito, meron pong pangamba si Mr. Vong Navarro, pati po ang kanyang pamilya. Pagpalagay na po natin, whether this fear has basis or whether it is imaginary, ang katotohanan po ay kailangan pong ma-maintain ang peace and order. Considering that this person went through something that is very violent, a repetition of the incident should be avoided at all costs. Talaga naman pong magiging kahiya-hiya naman sa mga nagpapatakbo ng peace and order natin kung wala silang gagawin at muling mangyari pa itong insidenteng ito. Gaano pa ho katagal si Bong Navarro sa ospital? Well, sa lahat po ng mga tagahanga ni Vong Navarro na nanonood, ikasasaya nyo pong malaman na nag-uumpisa na pong mag-recover si Vong sa mga pinsalang natamo sa kanyang katawan. Ang pagkakasabi po niya sa akin kanina, yung mga test sa kanyang ulo, pati sa mata niya, it turns out na hindi as bad as they were expecting it to be. At malapit na, papunta na po siya doon sa recovery phase. Full recovery. Attorney Stantonio, gaano katagal abutin ang pagdinig sa kaso bago madesisyonan? Well, dito po sa proseso ng preliminary investigation sa piskalya, hindi ko na po nakikitang masyadong magtatagal ito dahil ito naman po ay magpapalitan lang sila ng kanilang mga counter affidavits at saka mga ebidensya, and based on that, makakapag-desisyon na po ang piskalya sa kasong ito. Kung sakali gumaling si Bong doon sa physical na di ba? Na mga damages sa kanya, how long will it take para emotionally makarecover siya? Alam niyo po, yung emotional na damage is something that will be difficult to estimate. There are people who are scarred for life. Kasi nung dumalaw ako talaga, nakita ko yung takot talaga kay Bong. Nakita ko parang pag-uusapan yon, makikita mo sa mukha niyan parang gusto niyang burahin. Palagay niyo, sa nakita niyo kanina, maayos na ho yung niya? Pagtanggap niya dito? Nung makita ko po siyang una nung nakaraang linggo, mas kalunos-lunos po yung kanyang sitwasyon. Malaki na po. Kung kayo'y naaawa sa kanya nung nakita nyo siya kamakailan lang, mas kalunos-lunos po siya nung isang linggo. This week po, medyo nakakita na ako ng improvement kasi nung sabi niya sa akin kasi, nung pagdating ko, pasensya ka na, attorney, naka-Ray-Ban ako. Sabi niya, nakasalamin daw siya, yung mata niya. Sabi ko ba, nakakapagpatawa ka na pala ulit. Attorney? Hindi. Teka muna, Ricky. Kung nanonood si Chito Ronyo at si Bong Navarro, nag-promise kayo na mag-guest kayo dito sa Star Talk. I'll hold on that promise. Bong. Asahin namin yan. Attorney, hanggang kailan disallowed si Bong na magpa-interview? Hanggat may plaster yung mukha niya? Well, right now, tinanggal na yung plaster dun sa kanyang ilong. Pero alam ko may mga tahipang tatanggalin sa loob na mga hindi pa humihilom. So, I would presume na pagka na-clear na siya ng doktor na pwede na siyang magbigay ng interview, as well as ma-clear nung psychologist na unti-unti na siyang pwede na niyang pag-usapan uli, siguro mapagbibigyan na kayo. Hindi, attorney, ang inaano ni Bong noon, kinukomplain niya sa akin, eto daw ang side niya na maga dahil sa kasisipa. Yeah. Magaling na ho ba yun? Yung nandun sa dalawa niyang side? Alam niyo po, ang pagkakapaliwanag po ng doktor, mabuti na lang daw po at itong si Mr. Vong Navarro,
malakas daw po yung kanyang abdominal muscles. Dancer kasi. Because dancer nga siya and he's fit, ano? Because normally, if trauma from a blunt object would hit that part of the body, his spleen would have been severely damaged. Sabi nga ho niya, ang feeling daw niya nung pauwi sa bahay, parang namamanhid ang buo niyang katawan. At parang eto daw ang tenga niya, hindi makarinig. Maayos na ho lahat yun? Well, right now, ang pagkakasabi ng doktor puro positive na ang nagiging resulta ng mga tests sa kanya. So, maayos po. So, attorney, handa na ba si Bong sa magiging outcome? Pabor mo na hindi yung decision ng korte sa kanya? Sa tingin mo, bilang lawyer ni Bong? Ang handa po si Mr. Bong Navarro na sumunod po sa requirements ng batas. Para po sa kanya, isa po itong usaping legal at para sa kanya, hindi po niya ilalagay ang batas sa kanyang mga kamay. At siya po'y umaasa na ang ating sistema na pangkatarungan ay iiral dito sa kaso niya. Salamat po, attorney, sa mga pahayag niyo for trusting Startalk. Thank you so much. Yes, sir. Hindi. Pwede bang idagdag ko? Ang sabi ni Bong, wake up call daw sa kanya, itong nangyaring to. Siguro hindi na siya magdadala ng pagkain kahit saan kondo. Sa set na lang. Thank you, attorney. Walang anuman.